Breaking news mga kababayan, nako po, Senador Marcoleta, merong nagliliyab na revelasyon dito. At itong isang political na si Tikia, sumabog din. Dahil nga po dito sa mga nangyayari na gusto kasing tibagin si Marcoleta ng mga kalaban para po mawala siya sa eksena itong darating na 2028. Lalong-lalo na po dito sa mga ginagawa nila kay Sara Duterte na gusto po nilang tanggalin at buwagin si Sara sa darating na presidential election. Malakas pa naman si Marcoleta mga kababayan na maging vice-presidente. Kaya ginagawa nila lahat para siraan. Isa po itong demolition job. Kaya dito mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog ni Marcoleta na talagang nagliyab ang eksena. Mga kababayan, di ba itong si Sandro may sinusulong na anti-dynasty bill pero merong natuklasan na butas na binulgar ni Senador Marcoleta. Mabubulaga itong si Sandro. Batang-bata pa pero nang bubudol na. Nako po, napakatindi nito mga kababayan kasi gagawa ng bill. Pero alam nyo ba na si Marcoleta, nung congressman isinulong na yan, ni hindi man lang pinansin ni speaker ng mga chairman ng kongreso. So ngayon, itong si Sandro, bida-bida, nangaagaw na naman ng legasiya. Di ba yung tatay niya, yung Bukana Bridge, sabi ni Manang Aimee, Ading, hindi mo yan project. Lumilipad na naman ang isip mo. Ako ito. Hindi ako masamang espiritu. O mga kababayan, panoorin natin. Senador Marcoleta. Talagang halos sabi kasi ng komento, talagang nagliyab. Binugaan ang mga bangag dito. Panoorin po natin mga kababayan, talagang bumilib ang tao. Iba talaga ang karakas ni Senador Marcoleta, pang vice presidente. Naku, eto na, mga kababayan. Mga loyalista, gigil na naman. Tatanga-tanga na naman. Yan ang sabi ni Bernardo Carpio ng Las Piñas. Ayan mga kababayan, may dami nating viewers. Nasa 9,700. Naka-live po kasi tayo mga kababayan. Ito po. Let's proceed the discussion on anti-political dynasties. So far, the discussion is revolving around if we need to address political dynasties, kailangan strengthen yung political parties din natin. Senator Marcoleta, on the discussion on anti-political dynasties while also strengthening political parties, how is it possible, especially in their current situation right now? Tama naman yun. Ako, while in Congress, I think I was one of those who also authored a political dynasty bill, anti-political dynasty bill. Pero sad to say, hindi man lang na-agenda yun. So kinalimutan ko na yun. I think that was in the 15th Congress, if not 14 or 15th Congress. Sa palagay ko, walang interesado na i-agenda man lang yun because I don't think at that time my colleagues are interested in legislating against their own interests. So, nawalan ako ng gana talaga. I was frustrated because early in my stint as congressman in the House of Representatives, gusto ko talaga walang political dynasty. I'm not trying to belittle the contributions of the family dynasties who participated in electoral exercises. Pero pangkaraniwan talaga na dominate talaga yung politika dahil nga palaging sila na lang.
Siguro kung titingnan mo sa House of Representatives, even in the Senate, mga 80% or even more are political families. Sila-sila na lang. Makikita mo in the Senate, historically, dati yung mga lolo ang nandun. Ngayon, yung mga parents, ngayon, mga apo na yung mga kasabay ko ngayon, mga apo na nila. So you can see how long the political dynasty has reigned in this country. Sa palagay ko, hindi siya talaga healthy. Merong positive siguro doon, but more on the negative side. Kaya kailangan ng palakasin talaga natin yung party system talaga. Hindi yung kung sino. Alam niyo mga kababayan, yung political dynasty, hindi maganda ito. Pero kung sila Duterte, sila Sara ang mamuno, okay lang ang political dynasty. Kung sila ang mamumuno, si Basti, si Pulong, si PRRD, saka si Sara, okay yan. Pero pagka mga kurakot, bangag, mga siraulo, sabog, ang mamumuno ng bansa, talagang magkahetot-hetot ang Pilipinas. Pag bago-bago, mga agaw ng legasiya. Kahit hindi niya project, sasabihin, oy, legasiya ko ito. Pang-apat itong project ko. Mga kababayan, ito po. Nako, manggigigil si Marcoleta dito. Kasi nga, ang inuuna nila, yung 125 billion na nilustay daw ni Inday Sara. So, yung mga kalaban na mga bangag, pinklawan, nagsama-sama, kinasuhan si Sara ng plunder. So, ngayon mga kababayan, iba yung kanilang karakas. Talagang takot na takot sila kay Sara pag nanalo ito. They want to remove Sara from the air. Sa radar nila para hindi sila mayari, ipatapon sila sa Hawaii. Mga kababayan, ipatapon sila sa isla ng Timbuktu. Nako po, kaya Senador Marcoleta, ipapanalangin namin na isa kang maging Vice President ni Sara Duterte. Yan yung nakita kong pangitain kagabi na naginip po ako. Ayon sa mga hula, si BP Sara daw ay magiging Pangulo at si Marcoleta magiging ikalawa. Nako po, may itatapon daw sa West Philippine Sea. Mga kababayan, nako po, mga loyalista nga na naman. Galit na naman kay Marcoleta dito. Nako, may panoorin nyo hanggang dulo kasi si Marcoleta. May spill the beans. Nako, panoorin nyo. Kasi dito nyo lang mapapanood ito kay The Wonders. Mga kababayan, mga loyalista nga, panoorin nyo hanggang dulo. Huwag kayong magko-comment ng kung ano-ano. Baka umiyak na naman kayo. Niloloko na kayo. Loyal pa din. Mga kababayan, maloloko kayo dito sa mga loyalista na ito Loyal na loyal, bulag din ang mga ito Imbes makatulong sa bayan, kayo pa ang pasira. Yan pong sabi ni Canor, Mang Canor. May batang jowa. 17 lang. Grabe naman, Mang Canor. Sana all, Mang Canor. Tuloy pa natin. Presidente, doon lang sila. Pag wala na yung presidente, lipatan ng lipatan. Wala nangyayari, walang permanency. Before I go to Prof. Franco, Senator Marcoleta, you mentioned that you filed this in 14th or 15th Congress. Can we say that you can also champion this in the Senate right now? Of course, kung talagang siseryosohin namin yun. Pero ayoko yung bigla na lang namin ipapayat. Pagkatapos hindi man lang ma-agenda. Doon ako na-frustrate. Hindi man lang in-agenda. Sana man lang napag-usapan man lang. Hindi. So, kahit anong pakiusap mo sa speaker, kahit anong pakiusap mo doon sa chairperson, wala talaga nandun sa pinakailalim Ayaw nila talaga. Well, by January, I'll be filing a
petition before the Supreme Court to ask them to compel Congress to enact the Section 26, Article 2 of the Constitution that mandates that Congress should enact an enabling law. So, at dun sa petition na final ko, dapat may timeline kasi before the election process starts, before the national and local elections for 2028. Alam niyo yung my fight against political dynasties precedes the 1987 Constitution. I fought for political dynasties in Caloocan. Buti nga, buhay pa ako. Anyway, I know how they operate, I know how they think, at yung mga science-based na wala silang pag-iisip diyan. Kasi karamihan sa mga political dynasties, they feel entitled. They think that they are the best gift of God to the people. At sometimes, ang tingin nila sa sarili nila infallible. Kung ano yung gagawin nila, yun yung maganda para sa lugar nila. Kaya imposible talaga na makorek yung system with 80% of our Congress ruled by political dynasties. In fact, 5 of the poorest provinces in the Philippines are ruled by political dynasties. Alam niyo mga kababayan, ang punot dulo nito, kasi nga si Inday Sara ay talagang malakas po na iboboto ng mga Pilipino. Tignan niyo po yung survey mga kababayan. Itong mga bata ni Bangag po, wala pong naniniwala, 3.3% na lang. Samantalang kay BP Sara talagang hanggang Antarctica yung layo ng survey. Napakataas po ng respeto. Napakataas po ng numero ni BP Sara. Itong mga sila Rapi Tulfo, nako, wala nang naniniwala kay Hontiveros, yun yung mga tawag ng mga nagagalit kay Hontiveros. So sila Remulla, nako, wala, 0.3% na lang naniniwala sa kanila. Samantalang kay Marcoleta, napakataas. Talagang siya po yung isa sa mga malakas na vice-presidente at ang presidente si Sara. Nako po, kaya galit na galit sila ngayon. Kaya biglang sinusulong nila ang anti-dynasty law. Nako po, mga kababayan. With due respect, my friend, I don't think the Supreme Court will act on your petition should you file one, because the Supreme Court will always consider it as a political issue. It's a political question. Ginawa na namin yun eh. So, nung magkita-kita kami in private, sabi, hindi namin gagalawin yan. It is not a justiciable controversy. We cannot command a co-equal, coordinate branch of government to do its job. Much in the same way that you cannot command us to do our job. Ang pinakamaganda dito kung Erice, ganitong gawin natin. Pag nagkaroon tayo ng opportunity to amend the Constitution, napakadali nun doon sa side ng political. Alisin lang natin yung phrase na as may be defined by law. I-period mo na doon. You prohibit political dynasty, period. Then that particular provision in the Constitution will become self-executory. Kasi ngayon na nakalagay as may be defined by law. So, subject pa sa legislation, hirap na hirap tayo. Pero pag inalis mo yon, that one will become self-executory. There is no need for legislation already. Tapos na ang problema ni Kong Erice. Now let's segue the conversation to the budget. From what I learned in NCPAG, the budget reflects the priorities of the government, but sometimes it also reflects the priorities of some public officials. So the first question probably will go to our legislators since mainit ang dugo ng mga Pilipino ngayon dahil sa korupsyon. Ano po yung kaibahan sa budget na ipapasa natin this year to ensure na mababawasan na talagang to totally get rid of corruption dito sa budget na to?
Kong Erice or Senator Marcoleta? Una kasi, I had some misgivings. Tinanong ko, nung nagkaroon ng briefing ng DVCC, I had the opportunity of asking the DOF Secretary then, Ralph Recto. Sabi ko, kung 6.7 trillion ang budget natin for 2026, may I know the projected revenue that this country may generate? Sabi niya, mga 5 trillion. So sabi ko, we will have a deficit of 1.7 trillion pesos. Anyway, how much should our GDP grow para lang masuportahan natin yung 6.7 trillion? Sabi ko, how much is 6.7 trillion to the projected GDP for 2026? Sabi niya, it should be about 21.5 to 22% of the GDP. So that should be about 30 trillion pesos. So para makuha natin ang 30 trillion pesos, you need to grow by how much? Sabi niya, at least our country, our economy should grow at 7.5%, at least. What? 7.5%? Itong last quarter natin, we grew only by 4%. So sabi ko, if the projection now is to grow by 5%, paano niya masusustain yung 30 trillion pesos? Mga kababayan, paano nga lalago yung ekonomiya pinamumunuan ng mga buhaya ito? Mga kababayan ko, anong mahihita nyo sa mga ito? Yung World Bank, umiiyak na dito sa Pilipinas kasi nga sobrang korap ng gobyerno. Diyos ko, ano na ba ito? Tapos mangangarap kayo na 7%, 7.3% ang itataas para kumita ang GDP natin, gross domestic product natin. Nako po, tanggalin nyo, ipakulong nyo yung mga buhaya. Yun ang sabi ni Marcoleta dito. Nako po mga kababayan, manggigigil kayo dito sa mga namumuno ngayon kasi mas inuuna yung bulsa. Inuuna si Sara. Para ano? Para manitili sa pwesto, para makakulimbat ng pera. Nako po. Tapos kinakalimutan nila itong flood control issue. Nako mga kababayan, huwag kayong makakalimot. Kasi tinatakpan nila itong kung ano-anong issue ang pinapalutang nila. Then you will have a deficit of 1.7 trillion that will be about less than 200 billion pesos per month. Or about 4.7 billion per day. Maybe 200 million per hour. Paano natin masusunod? Bakit 6.7? And then when we analyze, itong mabuti na lang, napasadahan natin yung flood control. Isipin ninyo, doon pa lamang sa NEP pala, and I think there was an admission made by the then Secretary Bunuan of the DPWH. Ano ba itong mga allocables? Nagsisimula sa NEP kasi yung budget. This is the budget call. So the DBM will initiate. Meron kasing ceiling sa NEP. After the NEP, bigla silang magkakaroon ng allocables. Allocables meaning inaalok. Meron ding connotation sa Tagalog. Tinawag nilang allocables because the power of the purse starts with the House of Representatives. Ngayon, there are about 300 souls there in the House of Representatives. Ito pala pang-alok nila para hindi na siguro galawin kung ano pa yung mga ceilings na yon. So, yun lamang allocables. Tinawag, magkano ba to? About 400 billion pesos. And then, sabi ni Prof. De Vera, meron pa totoo yun, merong leadership. So, about 50 billion pesos. And then, pupunta tayo sa, merong unprogram. That's another 100 billion pesos. At pang-apat na estado, ito yung BICAM. Lalabas na naman dito yung about 100 billion pesos. So, doon pa lang sa DBM, doon pa lamang sa DPWH budget. 2025, there's a 1 trillion difference already. So tinawag ko yun na cholesterol.
Parang taba sa katawan ng tao. We need to address that. Sa katawan ng tao, pag marami kang cholesterol, Prof. De Vera, gagamutin natin yan. Pag hindi mo ginamot yan, mamamatay tayo. Mamamatay. O yan mga kababayan, ano sinasabi ng komento? Kung may nationwide signature campaign ng removal ng VAT sa electricity, sigurado papasayan lahat ng ordinary people gusto bumaba ang kuryente. This is a good panel of speakers. BBM administration is the most corrupt government. Naku po. Very interesting discussion. Party list, bawal may kamag-anak. The best ka talaga, Marcoleta. Tingnan nyo mabuti ang Comelec, baka dyan meron bayaran kaya parati panalo ang dynasty kasi sila marami pera at meron connect sa Comelec. Higpitan ng bot buying, dapat mga tambaluslos nandyan. Ako po mga kababayan ko. Hindi na mga komento. Ang economy. Ito yung nangyayari na sa atin. So, why high political risk? Dahil dito sa nakapanlulumong corruption na nangyari. Exhibit A natin is flood control projects. Thanks, Senator. Kong? Well, first we have to look in yung budget natin in the 19th Congress, 3 years siya, 2023, 24, and 25. Unprecedented in the history of our country na merong 1.45 trillion na insertions, diversions, and amendments. Hindi mangyayari ito kung walang collusion yung executive department at yung legislature. Noong 2023, 300 billion, may almost 300 billion yung mga insertions, amendments, and diversions. 2024, 500 billion, hindi pa napapag-aralan masyado yan. 2025, 473 billion in insertion, amendments, and diversions. Hindi mangyayari ito kung hindi alam ng executive department. Kasi 3 years, sana ko 1 taon lang. So pinapayagan talaga itong mga insertions, diversions na ito. At karamihan ng pinupuntahan nitong mga insertions na ito ay flood control projects. Kaya nga yung 2026 budget tinanggalan ng 253 billion na flood control projects. Anong ibig sabihin yan? For 3 years, yung mga pinag-aralang proyekto sa budget preparation process, pinalitan ng mga hindi napag-aralan. Kung saan-saan ang galing ng mga proyekto, karamihan nga, flood control. Dahil dyan, dahil para pontuhan yan, yung PhilHealth binawasan ng 60 billion. Yung PDIC kinuha yung 107 billion. At ang pinakamasakit, dun sa mga foreign assisted projects, yung Philippine counterpart, inalis nila 300 billion para mapondohan to. Ano epekto nito? Ang epekto nito, for example, yung Metro Subway, supposed to be matatapos yan 2028, nakasakay na tayo sana sa subway. Ngayon, because of inalis nila yung pondo, 2032 na matatapos. At ang epekto nito, tataas yung cost ng 20%. Yung PNR... Isipin nyo, pati budget ng subway. Nako, ninenok din. Binulsa din. Isipin nyo mga kababayan. Tapos sasabihin na naman, legasiya na naman. Oh, ito ang aking legasiya. Ito ang Tatak Marcos, ang subway. Nako po. Mababato ka talaga ng ng itlog na bugok. Pag inagaw mo yan kay PRRD, nako po, saksi ako diyan. Hinuhukay pa lang yung unang station sa Mindanao, doon sa Maguindanao Avenue, doon sa malapit doon. Basta sa Mindanao yan, Mindanao Avenue yan. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa dulo. Malapit po yan sa Valenzuela. Malapit doon sa pinakadulo po. Unang-unang station, naguhukay pa lang, pinapasok ko yung tunnel dyan. Pinapaliparan ko ng drone yan, nakalapati. Kahit malayo ako, pinapaliparan ko yan, mga kababayan.
Mula sa pagbubutas ng yung pangbutas ng lupa, nakita ko yan. 2016 pa lang, talagang nagsisimula na yan. Kailan ba sinimulan? 2017 yata, 2018. Mga kababayan ko. Basta nung panahon ni Duterte yan, huwag niyong agawin. Talagang mababato kayo ng itlog na panis. Kasi yung Bukana Bridge, inagaw nyo eh. Elevated railway. Supposed to be matatapos ng 2029, ngayon 2032. 800 billion to. Tataas ng 20% yung cost because of the delay. So it's an all government, parang effort lang buong gobyerno, hindi lang ng Kongreso. Hindi po pwedeng mangyari ito. Sana kung isang taon lang. Pero kung pinalusot mo ng 23, pinalusot mo ng 24, pinalusot mo ng 2025, binito lang ng 2025 yung 26 billion kasi sumobra na yung DPWH budget sa DepEd, which will make the 2025 budget unconstitutional. So, hindi pwedeng hindi alam ni Presidente na may mga insertion. Kasi yung mismong Office of the President, binigyan ng insertion na 5 billion pesos. So, yan yung problema. Ngayon, itong 2026 budget, palagay ko, yung mga supposed to be insertions na ilagay na sa NEP. At nakita ko yan doon sa distrito ko. Pinag-aralan ko yun sa distrito ko. Nakita ko yung mga proyekto sa distrito ko talagang hindi maayos. Kaya nag-propose ako ng amendments. Yung mga kailangan talaga. For example, isang amendment na nilagay ko, yung C3 Road going to Pier, pagka umuulan, hanggang dibdib ang tubig. So, billions of pesos sa logistics yung nawawala. So yan mga kababayan, talagang ginatasan pati yung budget ng subway. Ang tindi ng mga ito. Tanggalin ang party list, ginagamit lang yan sa mga politiko. Di ba anak ni Marco Beta nasa Kongreso? Ano naman ngayon, inggit kayo? Inggit kayo mga loyalista nga? Inggit kayo kay Marcoleta? Okay lang na may political dynasty kung mga maaayos. Pero kung mga sabog na dynasty, naku, wag na. Kung si Duterte ilagay nyo, okay lang. Si Pulong, si Basti, okay lang. Sabi naman ng isang loyalista nga, ang mga Dutertes, nagsama-sama. Ala ka. Ano naman ngayon, inggit kayo. Marcoleta is just using public sentiments but in reality, he only cares for his political agenda. Inggitera ka. Ekon, Miss, inggitero ka. Politicians sometimes issue public issues to gain recognition. Kasi sinisiraan nyo si Marcoleta. Inggitero kayo. Ma'am sir, kung pipigilan po ba natin ang UN, mga family dynasty, hindi po ba babagsak ang UN? Karapatan ng botante na bumoto? Ayun lang. Mali kayo ng tanging interview, yung related pa ng PIDAP, Sal and Sose, Tanim, Witness, Gutesa. Tapos yung Mrs. involved din sa Diskaya. Tignan nyo yung mga loyalista nga. Paepal. Mga kababayan, si Marcoleta lang dapat ang ilagay sa Vice Presidente sa kasi BP Sara ang maging Pangulo. Nako. Talagang mga kababayan, boto sila kay Marcoleta at BP Sara. Pero pag mga sabog-sabog na dynasty, nako, wag na lang. Yun ang sabi ng mga komento. Sabi ni Noraida Santilmo. Nako po. From Sorsogon. Dati akong loyalista pero ayaw ko na. Nagising na lang ako ng alas 5 ng umaga. Hindi na pala ako loyalista. Nabudol kasi ako. Alaka, nabudol lang pala siya. Sabi naman ni Mariang Palad. Ang sama ng palad ng kapalaran ko bilang Pilipino. Namimiss ko si Duterte. Ang kamay na bakal ang gusto ko. Ayaw ko ng ogag-ogag.
na nalilito, lumilipad ang isip. Nakita lang yung kapatid sa TV, sabi niya, bad spirit na. Hala ka, mga kababayan ko. So yan po ang ating balita, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito kay Senador Marcoleta? Na talagang napakatalino. Walang-wala kay Pinky at Paloma. Kasi ginawa nilang bulagaan ang kanilang teatro. Naging palabas, naging sine-sine, tomography. Mga kabayan ko. So, ano masasabi nyo? Kalimutan na lang ang flood control? Wala na? Ping Lacson, Tito Soto, ano? Nga? No, puro BIR, ano? Hindi gusto ng taong bayan yan. Flood control ang imbestigahan nyo. Kaya kayo nasusuplak ng taong bayan eh. Tapos si Sara yung target nila kasi si Marcoleta. Gusto nilang buwagin ang mga ito sa 2028. Pero hindi nyo kaya si Marcoleta. Transparency for a better democracy ang kailangan dito. Batas ang mananaig. Ang katwiran ng mananatili. Mga kababayan ko, ano masasabi niyo? Comment nyo sa baba. I-like, i-share nyo ang video ito. I-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Paabutin nyo ng 1 milyon, mga kababayan, kasi malapit na tayo mag 300,000. 10,000 na lang. Mga kababayan ko, 10,000 subscribers na lang. Marireach na natin ang 300,000 subscribers. What a milestone. 2012 tayo, nagsimula hanggang ngayon, aktibong-aktibo tayo. Mga kababayan, salamat po na marami. Ako, ang inyong lingkod, si The Wonders Philippines, ang gwapong-gwapong vlogger na hindi mababayaran ng kahit 5, kahit sentabo. Basta sa katwiran tayo, nararapat na kumampi. Diba? Sasabihin nila, si The Wonder, bayaran. Bayaran. Anong bayaran na sinasabi nyo? Kayo ang bayaran, kayong mga troll kayo. Kayo mga loyalista nga, mga troll kayo. Diba? Kung ano, pag pinagtanggol si Marcoleta, bayaran ka. Pag pinagtanggol si Sara, bayaran ka. Ano yon? Bayaran? Pag pinagtanggol ang tama, bayad? May bayad na? Pagtatanggol mong tama, may bayad agad? Pero kayo, walang bayad? Ano yun? Baliktad? Pag sama-sama? Kasi, tignan nyo yung mga gawain ng mga masasama. Corruption, tuwan-tuwa sila. Loyal na loyal. Pinagnanakawan na loyal pa din. Pag sa katwiran ka, bayaran ka daw. Ano yung baliktad? Utak nyo baliktad, lumilipad. Wag kami ha, wag kami hindi kami bobo, di kami mga tanga ha. Wag nyo kaming igaya sa inyo na loyal kayo. Tanga-tangahan pa din kayo hanggang ngayon. Di ba mga kababayan? Wag kami. Gising na kami sa katotohanan. Nabudol ka din ba? Isa rin ako sa mga nabudol. Okay po? Yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ang inyong lingkod. Ako si The Wonders Philippines. Bring him home. Bring him home. Okay po, salamat.